Ito ang nakakagimbal na propesiya ngayon, ang propesiya ni Ezekiel. Ang sinasabing pagkawasak ng Israel noon dahil sa pagsalakay ng Babylonia. At ang sinasabing ang mga buto na bumabalot sa lupa ay isa lang ang dahilan. Ngunit gaano nga ba katotoo ang mga propesiya? At parang ang mga tao'y hindi man lang tinatablan at nababahala. Para doon sa mga hindi naniniwala sa mga propesiya, pakinggan nyo ang nakakatakot na propesiyang ito ni Ezekiel. Ito ay ang pangitain niya tungkol sa lambak ng mga tuyong buto. Marami ang nagsasabi na ang propesiyang ito ni Ezekiel ay isa lamang daw kasinungalingan. At marami ang nagtatanong kung talaga bang nakita ba daw niya ang mga buto na nabuhay. Ito ang bigyan natin ng linaw ngayon at suriin natin ang kahulugan sa likod ng pangitaing ito ni Ezekiel. At ito'y pumapatungkol sa bansang Israel. At ano naman kaya ang kahulugan nito para sa ating panahon ngayon? Ang pangitain ni Ezekiel tungkol sa lambak ng mga tuyong buto ay mababasa natin sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Ito ay nangyari matapos siyang utusan ng Diyos na ipropesiya ang muling pagsilang ng Israel. Ibig sabihin, mawawasak ang Israel at muli itong babangon. Ganito ang mababasa natin sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako ng Espiritu niya sa gitna ng isang lambak ng maraming kalansay. Inilibot niya ako roon at nakita ko ang napakaraming tuyong buto na nagkalat sa lambak. Tinanong ako ng Panginoon, "Anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito?" Sumagot ako, "Panginoong Diyos, kayo lang po ang nakakaalam." Sinabi niya sa akin, "Sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko, sapagkat ako ang Panginoong Diyos ang magsasabi nito sa kanila. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko nga kayo ng hininga at mabubuhay kayo. At malalaman ninyong ako ang Panginoon." Kaya sinunod ko ang iniutos sa akin at habang nagsasalita ako, narinig ko ang tunog ng mga butong nagkakabit-kabit at nabuo. Nakita ko ring nagkaroon ang mga ito ng mga litid at laman at nabalot ng balat, pero walang hininga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Hangin, umihip ka mula sa 4 na dako at hipan ang mga patay na ito para mabuhay." Kaya sinunod ko ang iniutos niya sa akin at nabuhay nga ang mga patay. Nagsitayo sila, kasindami sila ng isang napakalaking hukbo. Muling sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, ang mga butong iyon ay ang mga mamamayan ng Israel. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa. Nilipol na kami. Kaya sasabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, Mga mamamayan ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo. Bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo
at binuhay ko kayong muli. Malalaman ninyo, mga mamamayan ko, na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain at malalaman nga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya para doon sa mga nag-alinlangan at nagsasabing ang pangitain ni Ezekiel ay hindi totoo at ito'y kasinungalingan lamang, nasagot na ang mga katanungan ninyo. At kung hindi pa rin kayo maniniwala, isa kayo sa magiging kalansay na bumabalot sa lupa. Dahil kung ano ang mangyayari sa bansang Israel, yun din ang sasapitin ng sanlibutan. Ang mundo ay wawasakin ng Diyos hanggang sa hindi na ito mapapakinabangan pa. Ganito ang mababasa natin sa Isaiah chapter 24 verse 1 to 23. At ganito ang nakasulat, "Makinig kayo! Wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ng lahat, pari man o mamamayan, amo man o alipin, nagtitinda man o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamburin at alpa, at ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pag-iinuman at ang inumin ay magiging mapait. Mawawasak ang lungsod at hindi na mapapakinabangan. Sasarhan ang mga pintuan ng bawat bahay para walang makapasok. Sisigaw ang mga tao sa lansangan na naghahanap ng alak. Ang kanilang kaligayahan ay papalitan ng kalungkutan. Wala nang kasayahan sa mundo. Ang lungsod ay manatiling wasak, pati ang mga pintuan nito. Iilan na lamang ang matitirang tao sa lahat ng bansa sa mundo, tulad ng olibo o ubas pagkatapos ng pitasan. Ang mga matitirang tao ay sisigaw sa kaligayahan. Ang mga nasa kanluran ay magpapahayag tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nararapat ding purihin ng mga tao sa silangan at ng mga lugar na malapit sa dagat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Maririnig ang awitan kahit sa ang dako ng mundo. Purihin ang matuwid na Diyos. Pero nakakaawa ako. Ako'y nanghihina sapagkat patuloy ang pagtataksil ng mga taong taksil. Kayong mga mamamayan ng mga bansa sa buong mundo, naghihintay sa inyo ang takot, hukay at bitag. Ang tumatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay at mabibitag ang mga lumalabas dito. Uulan ng malakas
at mayayanig ang pundasyon ng lupa. Bibitak ang lupa at mabibiyak at magpasuray-suray ito na parang lasing at parang kubong gumagalaw-galaw sa ihip ng hangin. Ang lupa ay mabibigatan dahil sa kasalanan at mawawasak ito at hindi na muling makakabangon. Sa araw na iyon, parurusahan ng Panginoon ang mga makapangyarihang nilalang sa langit, pati na ang mga hari rito sa mundo. Sama-sama silang ihuhulog sa hukay na katulad ng mga bilanggo. Ikukulong sila at saka parurusahan. Magdidilim ang araw at ang buwan dahil maghahari ang Panginoong makapangyarihan sa bundok ng Sion sa Jerusalem. At doon mahahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tagapamahala ng kanyang mga mamamayan. Ang pagpapanumbalik sa nawasak na Israel ay tila imposibleng mangyari, pero ito'y natupad at naipatayong muli. Kaya lahat ng mga propesiya sa banal na kasulatan ay tama at ito'y mangyayari rin sa ating panahon ngayon. Marami man ang mga hindi nakakakita sa malaking pagbabago sa bansang Israel, pero ngayon ramdam na natin kung gaano kalakas ang bansang ito. Ngunit hindi rin natin maitatanggi kung gaano din kaagresibo ang mga kalaban ng Israel ngayon na sila'y muling pabagsakin. At alam natin na hindi lang ang Israel ang nahaharap ngayon sa panganib dulot ng digmaan, kundi pati na ang buong sanlibutan. At alam natin na ang digmaan at kaguluhan ay nag-aalab na. At kung mangyari man ang digmaang pandaigdig, hindi lang ang Israel ang magkaroon ng lambak ng mga tuyong buto, kundi pati na rin sa kahit saang panig ng mundo. Ang muling pagkabuhay ng mga tuyong buto ay nagpapahiwatig ng plano ng Diyos para sa hinaharap. Ang pangitaing ito ay nagpakita na ang bagong buhay na Israel ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa mga pamumuno ng tao. Ang paglagay ng hininga ng Espiritu ng Diyos sa mga buto ay nagpakita na hindi lamang sila isasauli ng Diyos sa pisikal na kalagayan, kundi pati na sa espiritual. Ito ay matutupad kapag tinipong muli ng Diyos ang mga mananampalatayang Israelita sa lupain at bumalik si Kristo upang itatag ang kanyang milenyong kaharian para sa sangkatauhang naniniwala, nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Okay no mga apo, maraming salamat sa muli ninyong pagsubaybay. At ako pa rin ang inyong lulukakoy. Maraming salamat. Bye-bye!